Shalom. Good morning and good day po sa lahat ng ating mga minamahal na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating pong pang-araw-araw na araw-araw na, daily pa, devotional. Tumatanggap tayo ng dakilang salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin. At ito po'y araw-araw, ito po ay nagpapalakas sa ating pananampalataya sapagkat ang sabi ng Bible sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay sumisigla, lumalakas sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Napakabilis po ng araw. Ngayon po ay December 29 at 2 araw na lang po ay mamamaalam na ang kasalukuyang taon at papasok naman tayo sa panibagong taon, ang simula ng bagong dekada, 2021. Marami ho tayong mga naging karanasan, mga mahirap at mga magagandang karanasan ngayong taong ito. At siguro, bago tayo tuluyang magpaalam sa taong ito ay sariwain din natin, alamin din natin ano ba ang mga itinuro ng Diyos. Kung meron mang taon na punong-puno ng challenges, ay itong taong ito. Pero umaasa tayo na ang susunod na taon at susunod na dekada ay magiging taon at simula ng isang dekada ng pagpapala sa ating lahat. Maasa tayo na katulad ng kasabihan, pagkatapos ng gabi, araw naman ay darating. So maasa tayo na may panibagong mas makahulugan, mas makabuluhan na mga taon sa buhay natin. Yan po ang ating inaasahan na kahit wala pa tayong nakikitang dulo nitong mga global pandemic na ating kinahaharap, ay umaasa pa rin tayo sa Diyos na may gagawin siya at palalakasin niya tayo. Amen. Maraming salamat po. Ang ating pong programa ay marami pong pinagpapala nito. Iba't ibang mga patutuo ang aking mga naririnig at mga nababasa sa mga ipinapadala nilang mga mensahe sa akin. At alam ko po na kayo din at ang ating libu-libong sumusubaybay sa ating daily devotional ay nakakaranas din ng parehong pagpapala. Kaya pinamamanhik ko lagi na pindutin natin yung share button sa ating pong Facebook ngayon upang ang ating program na ito kayo naman po ang maging multiplier sapagkat pwede din tanggapin ng ibang tao ang mga parehong blessing na tinatanggap natin. Purihin ang buhay na Diyos. So ngayon po, bago po ako magsimula, ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa panimulang panalangin. Ating idulog sa Diyos ang ating pag-aaral na ito. Let us pray. O aming Diyos na banal at aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyong katapatan sa amin, nagpapasalamat sa iyong dakilang presensya na aming nararanasan bawat sandali ng aming buhay. Kayo na nag-iingat sa amin, nilalayo kami sa anumang kapahamakan at panganib. Nadarama namin ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat. Hindi lamang sa amin, kundi sa aming mga mahal sa buhay. Marapatin mo na itong mga biyayang tinatanggap namin ay dumaloy hanggang sa mga kamag-anak namin, pamilya namin, sa aming simbahan, sa aming bansa, sa buong mundo, na makaranas ng pagpapala ng Diyos kay Kristo Jesus. Maraming salamat at pagpalain mo ang mga salitang tatanggapin uli namin. Pagalingin mo ang sino mang may sakit at may karamdaman ngayon. Aking nire-release ngayon
ang power of healing ng sinumang may sakit karamdaman sa oras na ito ay makaranas ng kagalingan, makaranas ng panibagong pagsigla ng kanilang pisikal na katawan sa pangalan mo, Jesus. Pinapanalangin ko ang lahat ng may pangangailangan ngayon ng dakilang probisyon ng Diyos ang manguna ngayon at i-provide ang lahat ng pangangailangan. Salamat po at sa iyong kamay, tinatagubilin namin ang lahat ng aming pag-uusapan ngayon. Pinupuri ka namin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Ang ating pong topic ngayon ay You Can't Outgive God. You can't outgive God. Ano nga po ba ang ibig sabihin nito? Na hindi mo mahihigitan ang pagbibigay ng Diyos. Na kapag ikaw ay nagbigay, laging mas higit ang balik ng Diyos sa iyo. Kasi you cannot outgive God. So, ating iugnay mga minamahal ang ating title ng topic sa Luke chapter 6 verse 38. And we will read from the New Living Translation. Ito po ang sabi. Give, and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together, to make room for more, running over, and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Luke 6:38 in the New Living Translation. Ganda po, ano? Yan pa lamang sa title at iugnay natin sa ating talata. Alam na natin ang ibig sabihin ng Diyos. Bakit niya sinabing, You can't outgive God? Kasi ang una pong bahagi ng verse natin, Give and you will receive. Hindi po sinabing, You will receive, then you give. Ang mauna talaga ay yung word na give. So, ang ating receiving ay dependent una sa ating giving. So, give muna and you will receive. Hindi po mauna yung receive, saka ka magbibigay. Magbibigay ka, kaya ka makakatanggap. Kasi ang sabi po ng verse 38, Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together, to make room for more, running over, and poured into your lap. Sapagkat the amount you give will determine the amount you get back. So yun po ang principle ng giving sa ating topic ngayon. So, when you give from a heart for Jesus, your goal isn't to get a blessing, di po ba? Hindi naman tayo nagbibigay mula sa ating puso para sa Panginoon Jesus ng ating layunin ay mabless tayo. But the truth is that God will bless you kahit hindi mo hingin. The moment prinactice natin yung principle ng giving and receiving, hindi mo na kailangang gawing goal yung, kaya ako magbibigay para mabless ako. Hindi na po kinakailangang yun ang goal natin. Sapagkat the moment we give from a heart for Jesus, automatic yan. Mag-a-apply agad ang principle of giving and receiving. Amen? So when you give from a heart for Jesus, your goal isn't to get a blessing, but the truth is that God will bless you. God will bless you. Automatic mag-a-apply ang principle. When you give, you will receive. You can't outgive God. Hindi mo kayang higitan, lampasan ang pagbibigay ng Diyos. Walang nagbigay sa Diyos na nawalan. Ang lahat ng nagbigay ay nagkaroon. Walang nagbigay ng buhay na nawalan ng buhay. If you give your life, you will find it back. If you withhold it, you will lose it.
So pagka winidhold mo yan, mawawala sa'yo, pero pag nirelease mo yan, babalik sa'yo. Principle of the Bible. So, when you learn to be generous like God is generous, He promises that you will end up with more. And this is the economy of heaven. This is the economy of God. Pag natutunan natin na maging generous, katulad ng Diyos na generous, ang pangako niya, hindi pwedeng sa huli ay mawalan ka. Sa huli, lagi kang meron. Hindi nawawalan. Prinsipyo po ito. Hindi nawawalan ang marunong magbigay. Ang malimit mawalan o kinakapos yung hindi marunong magbigay. Pero ang marunong magbigay ay lalong nagkakaroon. Ito po ay principle or economy ng langit. Ito ay economy ng Diyos. So, sometimes, it seems like God is saying, let's see who can outgive the other. You give to me and to other people. I'll give to you and we will see who wins. Para bang, ang ibig sabihin ng statement na yon, meron kang blessing, ibigay mo sa tao at ibigay mo sa Diyos. So, isang bahagi, ibigay mo sa tao, isa ibigay mo sa Diyos. Sino sa dalawang binigyan mo ang makapagbabalik ng mas marami? At sino mananalo sa dalawang binigyan mo? Exactly. Laging si Lord ang mananalo sapagkat you cannot outgive God. If you give to the Lord, mas malaki, mas marami ang balik sapagkat yung verse na binasa natin, the amount you give will determine the amount you get back. So, proportion. Hindi sinabing eksakto na kung anong binigay mo, yun na ibabalik sa iyo. Hindi po. Sa tao po yun. Sa tao, kung anong binigay mo, maaring sakto sa binigay mo lang ang balik, minsan kulang pa, minsan hindi pa binabalik. Pero pag sa Diyos mo binigay, ang balik niyan, always, laging mas marami sa binigay mo. Because you can't outgive God. God always wins. Amen? He says over and over in the Bible, in Scripture, that you will end up with more if you learn to be generous. Alam nyo, sa simple na lang ngayon, ang mga naghihirap, yung mga nawawalan, yung mga kinakapos, yung mga kinukulang, automatic, malamang, ito yung mga hindi marunong maging generous sa buhay nila. Pero lahat ng generous, magkaiba po yung waldas ha, magkaiba yung gastador, iba po yon. Generosity po ang pinag-uusapan natin dito. And the Bible says over and over that we will end up with more if we learn to be generous. Sometimes those blessings will be material, but sometimes they will be spiritual blessings that come from a generous heart. Kasi po, hindi lamang po, pagka tayo po ay nag-giving, naging generous sa ating giving, wag nating lilimitahan lang na ang balik ng blessing ni Lord ay financial din o material lang din. Kasi ang spiritual blessing ay blessing din. Ang emotional blessing ay blessing. Ang hindi tayo nagkakasakit, blessing ng malaki sa Diyos yan. Di po ba? Yung meron tayong mga material blessing, emotional blessing, blessings po lahat yan. Pero I'm not saying na yun lang ang klase ng blessing. Pagka giving, makakatanggap ka din ng financial blessing. Pero hindi limited sa financial blessing ang balik ng lahat ng generosity natin. Maliwanag po ba yun? Mismo ang Panginoon ang nagsabi, di po ba? Sa binasa natin kanina, if we will just go back to Luke 6:38, give and you will receive.
your gift will return to you in full, pressed down, shaken together, and make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Luke 6:38 in the New Living Translation. So what is Jesus saying here? Ano po ang nais ipaabot, nais ituro sa atin ng Panginoon Jesus dito sa larangan ng pagbibigay? So, imagine you're going to a market to buy grain. Imaginin ho ninyo, kayo pupunta sa merkado, sa palengke, o sa mga kayo bibili ng grain. So, dalahon ninyo ang inyong sako at kayo po ay nagbayad para sa isang sakong grain. So, yung shop owner ay pinabuksan na niya yung sako ninyo at kinargahan na yung inyong sako. Tapos, habang kinakargahan niya, ay pinipress niya yung sako at gently sinishake niya yung sako at nilagyan pa niya ng ulo yung inyong grain. At you want to fit the maximum amount of grain. So, punong-puno po siya. And Jesus is saying that God's blessings are the same. Pinapaliwanag po ng Panginoon Jesus na yung istorya pong ito, baka sabi ay wala namang ganyan siguro na bibili ka ng isang sakong grain, dala mo yung sako mo, binayaran mo na yung grain sa may-ari ng shop, at yung may-ari ng shop ay nagsimula na siyang punuin yung sako mo, pero habang kinakargahan niya, ay pinipress niya yung grain at sinishake niya yung sako at talagang nilagyan pa niya ng overflowing grain. So, yung istoryang yan ay totoo po yan sa Panginoong Jesus. Jesus is saying that God's blessings are the same. So, when you give generously, He will give so generously that you will have to make room for more. Yan po ang principle sa binasa natin. Na kapag tayo ay mapagbigay, generous, bibigyan yung ating generosity ay babalik na wala na tayong paglagyan sa lahat ng blessing na darating. And so, you will make room for more. So, yung pagka-prines mo, shinake mo, at meron pa siyang running over, yung running over ay halos kalahating sako pa din yun. Ganun po ang balik ng lahat ng generosity natin sa Diyos. So, He gives in full measure. And then some, when you learn to be generous like Him. Laging full measure at meron pang excess kapag natutunan nating maging generous katulad ng ating Diyos. The way you give to others is the way God will give to you. It's another powerful statement. Ang paraan ng iyong pagbibigay sa iba ay paraan ng Diyos ng pagbibigay din sa iyo. God wants you to be generous because He wants you to be like Him. Siya po ang model natin. Kaya kung tayo nagiging generous, nakikita ang karakter ng Diyos sa atin sapagkat Siya ay generous God. You can't become more like Christ without learning to give generously. Kung ang prayer mo, ang prayers natin ay, Lord, I want to be like you. Dapat matutunan natin yung aspeto ng pagbibigay. Sapagkat hindi tayo magiging kamukha ng Panginoong Jesus hanggat hindi natin natututunan ang area ng pagbibigay. So maliwanag na principle po yung mga tinuturo natin, mga minamahal, the way you give to others is the way God will give to you. Okay, that's one principle. He wants you to be generous because He wants you to be like Him. That's another principle.
You cannot become more like Him, like Christ, without learning to give generously. That's another powerful principle. Di po ba? Hallelujah. So, this is one of the most important decisions you will make. Ang generosity, ang giving, ay isa sa pinaka-importanteng desisyon na ating ginagawa o gagawin. So, is your life going to be about giving away what God has blessed you with? Generous ba tayo? Will it be marked by a joyous desire to grab hold of God's promises as you let go of the things of this earth? Yan po ang mga tanong na dapat nating sagutin. Because the amount you give will determine the amount you get back. The amount you give, that's another powerful principle. The amount you give will determine the amount you get back. You determine how much God bless your life. So, anong gusto mong blessing ni Lord sa'yo? Ikaw ang magde-determine ng level ng amount ng ibabalik sa'yo ng Panginoon. Hindi po siya ang magde-determine. Ikaw ang magde-determine. You determine how much God blesses your life. So, anong determining factor? Yung ating giving. Yung ating generosity. Kaya mahalaga na matutunan natin, mga minamahal, itong area ng giving and receiving. Kaya ang tinuturo ko ngayon, you can't outgive God. Hindi mo kayang pantayan. Hindi mo kayang higitan ang generosity ng Diyos. Ano man ang binigay mo, hindi niya binalik ng saktong sukat. Pag binalik ng Diyos, laging sobra sa sukat na ginamit mo. Maliwanag po ba yon? Babalikan ko lamang po yung statement na walang nawalan dahil natutong magbigay. Walang naghirap dahil mapagbigay. Lahat ng pinagpala ng Diyos, kung gusto mo maranasan ito, lalo na ngayon, nasa trying times po tayo, hindi ito yung panahon na mag-withhold tayo ng blessings galing kay Lord. Ito yung panahon, Lord, napakaraming challenges sa buhay ngayon, parang lumaki ang need, lumaki ang responsibilidad dahil sa mga sitwasyon natin. Hindi yan magiging dahilan para sabihin natin, kaya Lord, magwi-withhold muna ako, saka na lang ako babawi pag gumanda na uli ang sitwasyon. Hindi tayo magbibigay sa panahon na maganda lang ang ating kalagayan. Masarap magbigay yung alam mong yun na lamang ang meron ka. Pero pipiliin mo pa rin ibigay sa Diyos sapagkat naniniwala ka sa principle na hindi mo kayang higitan ang Diyos sa iyong pagbibigay. Amen? So, ano po ang nais nating ituro rito bago po magtapos ang taon? O ano man po yung mga pagkukulang natin sa Diyos, ano man po yung mga dapat nating ibalik sa Diyos, ay ngayon natin desisyonan. Balik natin, kasi kung ano man ang ending natin sa taong ito, ay carry over next year. So yes, excited tayo. Gusto na nating matapos ang 2020. 2 araw na nga lang. Parang gusto pa nating madaliin pa. Pero, at sinasabi natin very promising ang 2021. Yes, I know that. And I am prophesying today that the next decade, starting next year, will be a year and decade of tremendous glory, the great glory of God. Kung merong the great spiritual reset, ay merong the great spiritual glory
na magmamanifest sa earth, sa body of Christ, sa buhay natin. Kinakailangan ang magdedetermine ng ating start ay paano tayo mag-end sa taong ito. So, ito po ang binigay na mensahe ng Panginoon sa atin na kinakailangang maging carry over natin sa paglipat natin sa bagong taon. Again, walang naghirap dahil nagbigay, walang nawalan dahil nagbigay. Lahat ng nagbigay ay pinagpapala ng Panginoon kasi walang makakahigit sa kanyang paraan ng pagbibigay. Amen? Praise God. So this time, bago natin again mag-pray closing prayer, ito pong ating declaration for today. And ito din ay prayer natin. Sabihin natin, Heavenly Father, I understand that the amount I give will determine the amount I get back. I determine how much you bless my life. Thank you, Lord. Amen. One more time. Heavenly Father, I understand that the amount I give will determine the amount I get back. I determine how much you bless my life. Thank you, Lord. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. Manalangin po tayo, aming Ama, salamat sa mga principles na itinuro mo sa amin sa aming devotional ngayon. Totoo po, di namin kayang pantayan man lang, lalo na higitan ang generosity mo. Ang sukat na i-apply mo sa amin ay sukat na aming i-apply sa iyo. Salamat at umaasa kami na matutunan namin ang mga principles na aming tinanggap ngayon upang makaranas naman kami ng financial breakthrough sa aming buhay sa susunod na dekada na sisimulan ng 2021. I-bless mo pong aming mga mahal sa buhay. Ang aming mga kamay na ito ay pagpalain ninyo ng lahat ng mahawakan namin ay mapagpala at tulungan mo kami na ma-experience namin ang mga pangako ng prosperity sa buhay namin. Thank you, God. Thank you, God. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang Diyos. Natapos na naman po ang ating daily devotional at mamayang alauna, magbabalik po ako at ang aking katandem, si Pastor Julie Alog, para sa ating Hope Hour. At malapit na po sa 31, New Year's Eve, 31 ng gabi, alas 7:30, 7:30 p.m. ay nasa Himpapawid po ako para dalhin ang mensahe ng bagong taon, New Year's Eve message sa ating pong program. And the following morning, meron pa ring devotional, 6:30. Pero 9 a.m., January 1, please open your broadcast by January 1, 9 a.m. So, meron kayong 6:30 devotional, 9 a.m. para sa aking New Year's Day message at yung declaration, prophetic declaration ng mga blessing na kailangan kayong mag-agree at i-reveal natin, i-release natin ang mga prophetic words na inimpress sa atin ng Panginoon. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Ito po si Pastor Rene Alog at kita-kita po tayo mamaya alauna ng hapon. Nag-iiwan po ako ng pag-ibig, kagalakan at ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa inyo at sa inyo pong mga pamilya. God bless us all and Shalom.